ng National Wages and Productivity Commission para mag-piece rate? Wala po. Wala. Eh bakit kayo nagpa-implement ng piece rate kung wala pala kayong approval? Wala po kaming piece rate. Yung mga complainant nagsabi na piece rate. No, sinabi ng mga complainant. Wala po kaming piece rate. Daily rate po. May mga complainant kayo. Um, Okay, I-check sige, ko po. since nandiyan ka na rin lang, meron akong mga complainant. Ngayon, yung ganun na nga, sa piece rate, mababa na nga, at ang pinapasahod ninyo sa inyong mga empleyado ay kalahati lang ng sweldo nila. Di ba nag-promise yung Koreano mong amo na by today maibibigay na yung difference ng kalahati, maibibigay na yung 13-month pay, naibigay hindi, Yes po, Mr. Chair. May 9 po. naibigay. May 9 po. Lahat ng 13-month pay. Yung pong kalahati po na remaining ng salary po. Yung kalahati na remaining salary na ibigay na. Opo. Yung 13-month pay na ibigay. June 30 po. Bakit June 30? Di ba As- on or before December 24? O bakit June 30? Sa pag-explain po sa inyo ng aming presidente na nagkaroon po kami ng financial difficulties dahil magmula po ng pandemic, nawalan po kasi kami ng mga orders. So ngayon, gagawa namin ng paraan po. June 30 po, sure na po yun. Dole, tumatawad. Sinong magsagot yan? Hindi, 13-month pay ng ilang taon eh. Hindi lang, Ito lang pong 2024. etong 2024. Opo. Previously, okay naman po. Okay, Dole, sagutin nyo, payag ba kayo hanggang June 30? Ano po, June? 30, Mr. June Chair. 30. Ilan ang mga empleyado hindi nabigyan 13-month pay po? Nasa 200 plus po. 200 plus. June 30, anong reaction niyo po, taga Dole? Sino sasagot? Yeah, Director Aquino. Yes, good afternoon po. Although generally, 13-month pay should be paid on or before the 24th of December, but if the employer has two options there, it may give 13 para po hindi mabigat, pwede po niyang hatiin. So I presume this is the first half of the 13-month pay and the other half will be paid on or before December 24, if I'm not mistaken. Thank you very much. So, okay sa inyo June 30, i-monitor nyo. Sige po sir, monitor po So, namin. by June 30, gusto ko lahat ng 13-month pay na ibigay. At saka dapat yung OT binabayaran. Kasi meron kayong regular, may piece rate kayo eh. Yun ang sabi ng mga empleyado ninyo. Kaya nga Dole, ano nangyari? Kasi may nagpaiwan eh. Ano nangyari doon sa investigation? Doon sa it should be today, sir, ang inspection. But because of this consultative meeting, maybe probably by tomorrow morning naman po natin gagawin yung inspection sa company po nila. Walang benefits, walang SSS, walang PhilHealth, walang pag-ibig. Mr. Chair, yung pong PhilHealth and Pag-ibig updated po. SSS po ang may problema po kami. Kaya nga, ba't may problema kayo sa SSS? Bali, ang naging after po ng inyong pag-visit sa amin, mag-inquire po kami sa SSS kung paano po yung arrangement ng SSS system. Para ma-compute po, installment basis po. Once na naibigay na po sa amin ng SSS, magsisimula on the spot po kami ng bayad by installment po. Andiyan pala si Miss Lorena Pantoja. Ma'am Lorena, magandang hapon. Salamat po sa pagdalo. Hindi po kayo sa kumpanya nila. Anong pangalan po ng kumpanya nyo? Dongwon po. Dowon. Opo. Pero kaibigan ng Dowon, yung kumpanya nila na Sayon. Opo. Di ba meron yung tinatawag na quota sa inyo? Meron po. Paano yung sistema ng quota? Ano po yun, sa production po yun, kailangan may binibigay po sila kung ilang peraso po per hour. At kapag hindi nyo po na-meet yung peraso per hour na sinet nila as quota, Sinasabi po nila na hindi po makakapag-shipment at hindi rin po makakapagpasahod. kita mo yan.
Pag hindi nakapagpa-ship, hindi mo pagpasahod, kailangan ma-meet yung quota. So Opo. parang piece rate na rin yan. Kailangan makapag-produce ka so much para meron silang ma-shipment. Problema nila doon sa kontrata niya sa kliyente. Export sa inyo di ba? Ma'am? Miss Arlene? Paano kayo maabuso ng pera? Dolyar ang pumapasok sa inyo. Yes, Mr. Chair. Halos magkapares lang sistema. Magkakaibigan eh. Yung sa yun at saka yung sa kanila. Oh. Yun nga mahirap, ma'am eh. Yung mga amo mong Koreano, dayuhan, inaapi, mga kababayan natin sa sarili natin bayan. Di ba masakit yun? At sinabi mo na ba sa amo mo, kaya ko siya ipa-deport? May kausap na ako sa matag immigration. Yes, Pwede Mr. siya Chair. matideport siya as being an undesirable alien dahil inaapi niya yung mga manggagawa natin. Yes, Mr. Chair. Eh, parating mo kasi ikaw yung kanang kamay niya, di ba? Ikaw yung ilong niya. Isang ilong lang kayo, di po ba? Totoo naman, di ba? Yung pumunta ako doon, camping-camping ka sa kanya. Although I don't blame you because tauhan ka rin lang. You tell your amo, I'll have him Mr. deported. Pag hindi niya naitupad yan by June 30, I'll have him deported. Sir, Mr. Chair, kaya po din ako naandito para itama na po namin lahat ng pagkakamali. Thank you. Ko-comply po namin din. Thank you. Now, Dole, yung, anong pangalan ulit ng kumpanya yung Ma'am Lorena? Dongwon po. Dongwon. Ibibenta na yung mga makina na nasa loob ng siyon. Pinapigil ko. Dapat itong nung Friday na benta. So ano nangyari Dole? Na-ibenta ba yung makina o hindi? Pinahold ko eh. Parang hindi po, Mr. Chair, parang hindi po nabenta yung Good. makina. So gusto ko yung makina i-auction yan o ibenta yan at kapag nabenta yung mga makina, bayaran yung mga empleyado. Ilan po kayo mga hindi nabayaran, Ma'am Lorena? Bali, nasa 150 po. 150. Opo. Magkano po halimbawa katulad sa inyo, magkano pong utang? Sa akin po, nung nakaraan po kasing April, hindi po ako nakapasok kasi po nga may sakit po yung asawa at anak ko. Bali po, ang hinihingi ko po sa kanila yung BL ko po, yung vacation leave na kung po pwede po na mabayaran ako kasi nga po wala po akong pera. Kailangan ko po ng pera pero hindi po nila binigay sa akin. At ganun din po nangyari sa mga kasamahan mo, 150 kayo lahat. Opo. Lahat po kami, wala pong mga benefits po. Isang taon kalahati na pong walang hulog yung mga benefits namin. Tapos yung sahod po namin, delay na po. Okay, Director Aquino, Regional Office 4A, Dole. May gagaranti niyo po na yung mga makina, kung ilan yung dose-dose ng makina nandoon, nakatiwangwang kasi sabi, yung Koreano, yung amo niyo, tumakas na ata puntang Korea. Masisiguro niyo ba na hindi may bibenta yon? At kapag ibenta yon, kailangan i-monitor niyo, kayo pong magsusupervise to make sure na yung proceeds mapunta sa mga manggagawa. Ngayon, kung may sobra, di ibigay doon sa Koreano. Pero unahin muna yung bayaran lahat ng mga 150 ng mga empleyado. Can you assure me that, Director Aquino? Mr. Chair, as far as the machineries are concerned, I think there is now a commitment on the part of the employer's representative to sell that and that would shoulder all the benefits due to the Kaya nga po, employees. there is no commitment. There is now a commitment. There is no commitment Yeah. in writing. Yeah. Okay, so may hold kayo doon sa mga makina. But of Yung course, patahiyan, yung mga patahiyan. titignan po namin ang lahat na magagawa namin, Mr. Chair, kasi hindi namin po, wala sa possession namin ngayon yung mga makinarya at nandoon po sa company. So, what if kakandado niyo yung company, hawak niyo yung kandado? Palagay mo, sir. But there is Di ba already... pero ilang makina doon? I think kung ilang dosena yun, dosena yun, in-account nyo? 90. So ganito, kuha ka ng ballpen, papel, sulat mo. Sulat mo, sir, hindi mo bibiro, para di mo kalimutan. Pupunta ka ngayon doon sa, doon sa kumpanya, warehouse, kandaduhan nyo, ilak nyo, hawak nyo yung kandado. Tapos, lagyan nyo ng notice.
na ito ay under DOLE monitoring dahil explain nyo, may utang sa mga empleyado, walang pwedeng gumalaw, bahala na kayo. Hawak nyo kandado. Ngayon, lalapit sa inyo yung mga may-ari o yung mga opisyal ng mga may-ari. Meron na pong gustong bumili ng makina. Okay, sige, pupunta na kami dyan. Buksan namin. I-monitor nyo yung bentahan. Can you do that? As I've said a while ago, Mr. Chair, we will see because we do not have any authority to just padlock the machineries. Kasi wala pa pong kaso po na napunta po sa amin kasi nung nagpunta po kayo, it seems that the company already ceased operation. And And may kaso, di ba nagreklamo na kayo? Nakapag-file na kayo? sa Sena po, yeah. Kaya nga, yun po yung ongoing ngayon under our single entity approach. That's why nasabi ko nga kanina na meron na po silang agreement that there is now a commitment on the part of the employer's representative to sell the 90 plus machineries which were not yet Kaya nga, installed. sir, kapag binenta yung mga makina behind your back at nakuha niya yung pera, tumakas na, ano pang habol ng mga magagawa natin? Sige sir, we will try our best sir to secure the properties by any legal means. Thank you. Exactly. The fact na nakapag-file na sila ng kaso, then use that. Diba? Use that case na na-file sa Sena na para while this is being investigated, while the case is ongoing, this is what we need to do sa DOLE. I-lock muna namin to para may hold kami dahil yung may-ari ay tumakas na ng Korea. Totoo naman sinasabi. Diba? Please do that. So sir, kapag nabenta yung mga makina at wala natanggap ni Singkong Duling itong mga complainant, kayo babalikan ko sir. Fair enough? Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, Your Honor, we will do any legal means possible to secure the property. Kasi as of now, we do not have any authority yet to hold those properties. So, nag-ano lang po kami sa agreement nila sa minutes of the meeting that was conducted when the conciliation mediation took place. Then approach them and said, okay, voluntaries. Kayo na mismo voluntary. Ikandado nyo tapos akin yung susi. Yes, sir. Come on, sir. Kung if gusto we have marami time paraan, today- kung ayaw maraming dahilan. Yes, sir. Naman. Pupuntahan po namin. O kagaya nga ng sinabi ko, sir, by, with all means possible, pupuntahan. Kasi yung mga naiwan, mga Pilipino, yung mga opisyalis. So sabihin mo dun sa mga opisyalis na naiwan, kabayan, diba? Kawawa naman itong mga kababayan natin. Basta't ikaw voluntarily, pumapayag ka na ikakandado yan, tapos akin yung susi. Papayag naman siguro. Anyway, sir, nandito naman yung representative ng Dongwan. Kunin na rin natin yung statement niya na hindi niya Nandiyan. ibebenta. Saan yung Dongwan? Wala. Wala. Workers, sir. Workers rep. Oo. Wala workers lang sa Dongwan. Sige. Huwag kayo mag-alala, sir. Pupuntahan namin first thing in the morning tomorrow kung wala ng oras ngayon. Nandito naman po kasama ko yung provincial director namin that has jurisdiction over the place where the business is located, ang provincial director namin, to see to it that your directive will be implemented. Thank you. Okay, yung sunod na kumpanya na in-inspect ko, yung paggawa ng kikiam. Andito ba yung may-ari paggawa ng kikiam? Ako po yung acting plant manager ng sa Millennium. Ano Wala po, pangalan po ng kumpanya yung Millennium Ocean Star Corporation. Ocean Park. Ayan. Iba po wala po yung may-ari po, pero ako po yung Okay. representative. Sige. Ito po ang makinig kayong taga. kayo ho ba, Ma'am Emerald Uy, na Yes, sir. kapag-secure ng permit mula sa National Wages Productivity Commission para magpa-implement ng pakyawan? Ah, sa pagkaalam ko, ngayon ko lang po nalaman na wala po. Kasi nadatnan ko lang po yung pakyawan. Kasi, Kaya nga, Yung- pero narinig mo naman, usapan namin kanina. Dapat nag-apply. It's either mag-apply yung mga empleyado ninyo o yung management. Nag-apply ba? wala na po yung plant manager kasi sir. Bale, nag-assume lang ako ng
ng possession ng Navotas ng 2022 nung namatay po yung plant So hindi mo manager. alam So, kung meron hindi kayong ko po- permit. Yes, Your Honor. Oh, Verify ko lang po. Ma'am Criselda. You see. Alam mo, I was there. Kumikita naman ng 1,000 sa Pakyawan. 1,000, malaki ano? Pero yung 1,000 from 8 in the morning hanggang 2 in the following day in the morning. 1,000. Ilang oras po yun? 8. 8 to 8 is 12. 9, 10, 11, 12, 1, 2. 12 plus 6, 18 hours para kumita ng 1,000. Otherwise, 12 to 13 hours para kumita ng 600. Kung magkano yung minimum doon sa lugar niya. You see? So, stop the pakyawan until makapag-produce kayo ng permit. So, I want you to, Executive Director Criselda, ma'am, mag-inspect kayo. For the meantime, stop niyo po. Yes, sir. Tuloy pa rin siyempre yung trabaho. Kaya lang gusto ko, dapat arawan. Okay, sir. Good. Paano naman po yung yung dun sa mga regular na dinudugasan sila everyday ng 20 minutes para daw sinasabing para maglinis. Na-comply naman na po namin. Comply. Meron na po kaming 8 to 5. So, meron naman kaming memo na naibigay na sa kanila na yung 4:45, they have to stop the working. Tapos, Okay. mag-umpisa na silang Good. maglinis. Para pagkatapos po ng 5 o'clock, then they can go home. Tapos, malinis na po yung aming lugar. Vacation leave nila. Meron na dapat kasi wala daw. We will be discussing with the management. Tapos, Dole. on process naman po yung aming compliance with kung ano man po yung aming lapses on DOLE, sir. Very good. This is what I want you to do, Dole. Iko-compute nyo kasi meron doon 3 years, 4 years, 5 years na wala silang vacation leave. Di ba yung vacation leave, pag hindi mo nagamit yon, convertible to cash yun. So, computein nyo kung ilan sa kanila ang hindi nabigyan ng vacation leave, kung ilan taon, yun yung makukuha ng mga empleyado. That's what I want to happen. Pati yung sa mga regular to pati doon sa mga overtime. Kasi pinag-overtime silang 20 minutes 25 minutes. Pag hindi nag-overtime 25 minutes, ang ginagawa sa kanila, binabawasan. Kung minsan pinag-overtime silang 5 hours, now, yung 1 hour, sinabing break time daw nila. Kaya 4 hours lang bayad sa kanila. So, i-monitor niyo po, please, Dole.